Hello sa inyo mga kasari! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video ay mag-share po ako sa inyo ng simple tips para lumago po ang inyong sari-sari store. So yung ating tindahan po mga kasari ay 6 years na po. Nag-start po ako noong 2018. So 2019, 2020, 21, 22, 23, 24, 25. So ngayong October, last week ng October 29, so, magsa 7 years na po tayo this 2025. So, medyo matagal pa naman. So, etong i-share ko sa inyo guys, ito yung ginawa ko at ginagawa ko pa rin hanggang ngayon dito sa tindahan upang mapanatili ko po na laging puno ang aking sari-sari store or ang aking tindahan. Una na po sa lahat mga kasari, simple tips para lumago po ang inyong sari-sari store. Lalo na po kung kayo ay nag-i-start pa lang, ganito po yung aking ginawa. So, madaming nakakaranas na kaka-open lang nila, 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan pa lang silang nagtitinda. Ayan na yung kaliwat kanan na nagtatry mangutang sa kanilang bagong tindahan. So, ang mapapayo ko po sa inyo, wag po muna kayong magpautang at least mga 1 year siguro. Kasi, dun sa 1 year na yon, sobrang dami nyo pang ma-experience, sobrang dami nyo pang kailangan matutunan sa pagpapatakbo ng sari-sari store. So, kung sasabayan nyo po yan mga kasari ng... Dili po. Ano yon? 2 Nestle cream po na. At ayun na nga po mga kasari, balik na po tayo sa ating pinag-uusapan. Meron lang pong bumili na bata na 2 Nestle cream. So, 158 yon dahil yung Nestle cream po natin is 79 pesos each. So, ayun na nga po, kaliwat kanan yung nagtatry mangutang. So, as long as kaya nyong hindian nyo po kasi ang magsasakripisyo po niyan ay inyong tindahan. So, kung gusto nyo pong lumago ang inyong sari-sari store, sa pag-uumpisa nyo, yun po yung pinakauna-unang iwasan nyo, yung magpautang po talaga. So, second mga kasari, may tao lang na dumaan. Simple tips para lumago ang inyong sari-sari store. Siguro mag-focus kayo mga kasari sa kung anong mabenta sa tindahan nyo. At una na doon, yung mga basic needs, yung mga fast-moving items, yun po yung damihan po natin ang pamimili. Kasi yun po yung mabilis maubos sa tindahan natin. At tsaka na lang po tayo magdagdag ng mga ilang items doon sa mga hindi masyadong mabenta. Magdagdag po tayo ng or mamili tayo ng kahit 1 or hanggang 3 peraso kapag hindi po fast-moving items. So, kapag fast-moving items, yun po yung damihan po natin. Para lumago po yung tindahan natin, mag-focus po tayo sa kung anong paninda ang mabenta sa tindahan natin. Third naman po, makinig po tayo sa mga request or sa mga gustong bilhin ni customer sa ating tindahan. Kasi in the beginning naman ng pagsasari-sari store natin mga kasari, hindi naman lahat ay meron na tayo agad. Siyempre, minsan kapag may pupunta sa tindahan mo, lalo na kung bago ka pa lang, meron talagang mga items na hindi mo pa mabibili talaga or wala sa isip mo na bilhin yung items na yon. So, kapag may naghanap nun, the next day or the same day, bilhin mo na agad para pagbalik ni customer is meron ka ng maibebenta sa kanya or meron ka ng mau-offer sa kanya. So, para sa ganong paraan, pagbalik ulit ni customer, alam niya na always ka nang may ganong paninda, yung hinahanap niya. So, yun talaga guys yung in-apply ko dito sa tindahan ko. Kaya siguro lumago yung tindahan ko kasi nga sa dami ng customer, tapos ang dami din nilang request, tapos binibili ko agad yung request nila, dumadami din yung display, kaya dumadami rin yung paninda natin. Kaya lumalago po siya. So, hindi ko na binibilang guys kung ilan yung sineshare ko sa inyo, kung pang ilan na ba. So, ito yung mga sineshare ko talaga is based on my experience talaga dito sa tindahan. Siguro isa din na nakatulong kung bakit lumago yung tindahan ko is yung pakikisama ko kay customer. Kahit na madaming nagsasabi na ang sungit ko daw, suplada. So, kapag nakilala naman ako ng mga customer, so kapag naging compatible naman or maayos yung pagturing natin sa customer, babalik at babalikan po tayo ng customer. Kasi merong mga customer guys na kahit mura doon sa tindahan na yon, pero yung
tindera naman ay masungit, laging padabog, laging parang galit, hindi ka pupuntahan kahit an mura-mura ng paninda mo. Doon yan pupunta sa tindera na maayos makisama sa customer. So, isa din yan guys na nakatulong kung bakit nagtagal yung tindahan ko at hanggang ngayon ay nandito pa rin. Kasi marami guys ang sumubok na magtindahan pero hindi succeed. Ilang months pa lang, nag-close na. Kaya swerte or napakagaling mag-handle ng mga sari-sari store owner kapag yung tindahan nila ay tumagal ng ilang dekada, tumagal ng ilang years. So, ayun naman sa ating pagsisipag at in-apply natin lahat ng sinasabi ko. So, 6 years, going 7 years na po yung ating tindahan. And ano pa bang masishare ko sa inyo guys? Siguro, isa na din to guys, yung sipag at tiyaga. Kasi hindi naman talaga lalago ang isang negosyo or isang sari-sari store kapag wala tayong sipag at tiyaga talaga sa katawan or sa ano natin, 'di ba? Kapag masipag tayo kasi bilang isang tindera kasi tayo lahat ang gumagawa 'di ba? Depende na lang kung may tindera ka. So, kailangan talaga masipag tayo sa lahat, 'di ba? Sa tindahan, ayan, cleanliness, ganyan. So, meron lang guys, bibili, wait lang. Ayan guys, may narinig kasi ako na parang bibili ng yelo. So, alam ko dito siya makakabili sa akin ng yelo. Kaya, pinatay ko muna agad-agad kahit wala pa siya. Kasi alam ko na paparating. Kasi ngayon guys, medyo ang ganda ng sales natin guys sa alak. Lalo sa Red Horse dahil merong birthday yan dito. Tapos, yung boss nila, sarado yung tindahan, kaya dito sila bumibili. So, naka-4 na case na po sila ng Red Horse. So, malaki-laki na po yung benta po natin sa alak ngayon. Plus, meron din po mga bumibili ng gin bilog, ganyan. So, okay naman. Super blessed naman yung Sunday natin. Tapos, ayun nga, sa dami ng ginagawa natin, yung tayo yung naglilinis, yung mapanatili natin yung cleanliness sa tindahan. Talagang all around tayo bilang isang tindera. Kaya napakalaking factor din na ayun nga, masipag tayo sa lahat ng bagay. Sa paglilista ng mga ubos na, sa pamimili, sa pagdi-display, sa paglilinis, lahat-lahat na mga kasari. So, all out na yun. Sipag at tiyaga talaga yung kailangan natin para magtagal or lumago yung ating sari-sari store. So, ano pa bang masashare ko sa inyo? Alam nyo ba mga kasari na ako ay nag-start lamang sa 4,200 na puhunan nung 2018 nung namili kami. So, hindi pa nga, parang hindi pa uso sa akin nun ang Pure Gold. So, Walter pa talaga ako namili ng time na yun. Pero mura pa guys yung mga paninda noon. So, noon, ilang peraso lang yung pag-groceries. 5 perasong toyo, 5 perasong suka, 2 klase ng kape, basta pira-piraso pa lang. So, konti pa lang yung items natin nun. So, makikita nyo naman yung diferensya ngayon, 'di ba? Yung outcome ng ating pagsisipag, yung sipag at tiyaga natin. So, ayan na guys yung tindahan natin ngayon. Lagi nyo akong napapanood, ilang years na rin akong nagbablog. Tapos, ano pa ba? Nakalimutan ko yung sasabihin ko. Ayun nga, nag-start tayo sa ganong halaga, pero kung mag-i-start tayo sa panahon ngayon, sa ganong halagang 4,200, baka mga 2 box lang yan, baka nga 1 box lang yan ng groceries, sa mahal na mga bilihin ngayon. Mantak nyo mga kasari, ngayon ay may delivery ako from Pure Gold, na display ko na. Almost mga chichirya lahat siya, tapos konting sunrocks. Tapos yun lang, naka 1.6 na agad ako, panay chichirya lang yun guys. Yan, dinisplay ko dito sa aking snack rack. So, sa mahal ng mga bilihin ngayon, talagang ilang peraso lang yan ng paninda, yung halagang 4,200. Kaya, ayun guys, kaya din ako napablog ngayon kasi medyo matagal na akong hindi nakakapag-share sa inyo nga ng ganyan. At magandang panimulayan ngayon 2025 yung pag-share ko sa inyo kasi madaming makakaisip dyan na magtindahan din. So, malaking tulong tong vlog na to guys para sa inyo. And sa mga ngayon ay napapanghinaan ng loob, ayun, ulit kayo dyan. So, baka makatulong din itong vlog na to. Siguro nakatulong din para lumago ang tindahan ko is yung nung umpisa pa lang, alam ko na hindi ako
dapat overpricing sa pagpepresyo sa aking mga paninda. And hanggang ngayon, masasabi ko na hindi po ako overpricing sa pagpepresyo. Syempre, iniisip ko din mga kasari kung afford ba ng customer, kung karapat-dapat ba yung presyong yon sa item na yon. And binibase ko din sa presyo ng mga kakumpetensya nating tindahan. So, syempre, kapag mura ang paninda mo, dadayuhin ka ng mga customer, strategy din yon mga kasari. Dadami customer mo, dadami yung benta mo, lalago yung tindahan mo. So, mindset lang ba? Mindset. So, yun lang naman mga kasari ang masashare ko sa inyo. Sana nag-enjoy kayo at may natutunan kayo dito sa aking vlog. Happy New Year po sa inyong lahat and happy selling po mga kasari. Bye guys!